Ika-22 kabanata. Dama ko ang kamay niya sa tagiliran ko sa kamarahas niyang hinaplos. Ang maliit na tato na pinalagay ko doon. It's a small phoenix design tattoo located the side of my waist. I had these when I passed and topped our board exam, as a sign of my rebirth, my resurrection, after all the struggles I faced. This phoenix symbolizes those who rise from the ashes of its own destruction and then are vigorous enough to start anew as fresh, youthful, and strong. I love these, he said almost in a whisper and then planted a soft kiss on that side. Muling bumalik ang tingin niya sa akin, mula sa likod tinanggal niya ang t-shirt na suot mula sa katawan saka itinapon na lang kung saan. He looked so hot removing his shirt that way. Hindi ko tinaggal ang pagkatitig sa mukha niya pababa sa kanyang katawan. Dama ko ang tingin ko sa tagiliran niya, napasinghap ako nang makita kong parehas kaming may phoenix na tattoo sa bandang yun. You also have a tattoo here. Namamangha kong tanong sa kanya, sabay haplos sa ibong tila may buhay na nakadikit doon. I had this when you had yours, langga, nanlalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya pero ngumisi lang ito sa akin. You cannot hide from me, baby. I am following you everywhere. What do you mean? I asked confused. Hiding from me is not a good choice, langga. I always have my way. To find you, he said proudly. What? I am following you everywhere. I am seeing your every move. I know what you are doing. If I'm not around, I have my men looking after you. William, maubos man lahat ng kayaman ko, masiguro ko lang na walang ibang makakalapit sa'yo gagawin ko. And that's what I did. I told you hiding from the billionaire is not a good option for you, baby. Kainis ka. Akala ko pa naman all these years wala kang alam sa akin, yun pala nakabantay kang loko ka. I am guarding what is mine, langga. And I'm just fulfilling my promise, he said with amusement in his eyes. What promise? My promise to your parents, he muttered. I promised them that I will take good care of their princess and I will make her my queen. Napasinghap ako nang bumaba siya sa kama saka tuluyan nang tinanggal ang lahat na damit na suot niya, tanging boxer shorts na lang ang natira. Alam ko dati pa na maganda ang katawan nito, pero ngayong nasal ayan ko ulit ito nang malapitan mas lalo pa palang gumanda. It was perfectly sculpted. His muscles were on the right places. His chiseled chest and ripped muscles made me caught my breath. His strong and veiny arms looks stronger that he could slam me everywhere. He was standing the edge of the bed looking gently. He extended his arm and let me hold it. Agad ko namang tinanggap saka marahan akong lumapit saka lumuhad paarap sa kanya. Parang may sariling buhay ang mga kamay ko dahil kusa itong umangat, humawak sa gilid niyang may tato kagaya ng sa akin. I was fascinated by it, kahit may ganun din ako. Pero natigil ako sa paghaplos nang mapansin ko ang maliit na pilat na, hindi mo agad mapansin kung hindi mo ito titigan. What happened to this? I asked. He didn't say anything, he just chuckled and held my hand. Nabaril ka. My voice quivered. I know that scar, ilang pasyente na rin na nabaril ang ginamo ko. Kailan, bakit? I looked him in the eyes. He didn't say anything until I heard him sigh, like it was a confirmation that he really was shot. Hanggang sa ang panunubog ng aking mga mata ay hindi ko na napigilan. Bigla na lang nag-uunahan ang mga luha ko. Paano na lang kung napuruhan siya? Oh God, I can't. Hey, stop crying, mabilis niya akong niyakap. I'm okay, galos lang ta, malayo sa bituka. He tried joking pero lalo lang akong umiyak. Paano? Paano kung namatay siya? Paano kung wala na pala siya pagbalik ko? Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. I'm sorry, langga. I'm so sorry, I should have been here to help you. I said in between sobs. Ang dami kong pasyenteng ginamo pero ang kaisa-isang lalaking minahal ko ay nabaril nang hindi ko man lang alam. Dahan-dahan niya akong pinaupo na pinayakap sa kanya. I was sitting above his lap, while burying my face in his shoulder while crying. Stop crying lang. Maayos naman na ako. Matagal na ta, saka please lang naman, he said while calming me down.
Hindi ako nagsalita, lalo ko pang siniksik ang mukha ko sa leeg niya. Hinayaan niya akong umiyak doon hanggang sa kumalma ako. Nang maayos na ang pakiramdam ko, maingat niya akong pinalayo sa katawan niya, pinunasan ang mga luha sa aking pisngi. Dagdag L. Napapikit ako nang masuyo niyang hinalikan ang bawat parte ng aking mukha. I love you so much. Na kahit nasa bingit na ako ng kamatayan, pipilitin kong mabuhay para sa iyo. Bumaba ang halik niya sa aking labi, madamdamin niya itong inangkin. He started kissing me, this time his kisses are gentle. Puno ng emosyon sa kapagmamahal. I responded to his kisses with all my heart. He stopped and looked at my face, pero mabilis kong nahawakan ang batok niya para hindi siya lumayo sa akin. Kiss me more. I want you. I whispered under my breath. Are you sure? He muttered. There's no turning back after this, baby. He is giving me enough time to think, but I'm decided. I nodded continuously, him biting my lower lip seductively. Alright, harvest time, langga. Nagsimulang gumalaw ang mga labi niya. Ang kamay na nasa pisngi ko kanina ay napunta sa batok ko, marahan niyang dinala ang buhok ko para iposisyon ang ulo ko sa anggulong nais niya. Nang makontento, sinimulan niyang ipasok ang dila sa loob ng bibig ko, nagsimulang galugarin ang bawat sulok nito. Nung una hindi ako nakagalaw hanggang sa marahan niyang kinagat ang labi, urging me to kiss him back. Nilabanan ko ang balik niya, nakikipag-espadahan ako sa dila niya. Nagsimula siyang sipsipin ang dila ko at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Sobrang init ng katawan namin. Hindi kinaya ng lamig mula sa hanging buga ng aircon ang nag-aalab na katawan naming dalawa. Uhaw! Puno ng pananabik. Para niya akong hinihigop. Naramdaman ko ang isang kamay niya sa sahita ko pataas sa aking baywang, kinandang niya ako paarap sa kanya. Pinulupot ko ang braso sa batok niya para kumuha doon ng lakas. I was straddling him, both my legs are on his side. Ang bukol na nasa gitna niya ay nararamdaman ko na sa sentro ng aking pagkababae. Tanging ang boxer short na suot niya ang tanging sagabal sa parteng yun. Marahan kong kiniskis ang namamasa kong pagkababae sa naninigas niyang pagkalalaki, pero mabilis niya akong napigilan. I heard him groan when I did that. I don't want to come that fast, baby, stop moving, nahihirapan itong sabi. I smiled seductively. Hindi ko alam na ganun pala ang epekto nun sa kanya. Mariing itong napapikit na tila ba nahihirapan. Pilya akong ngumiti sa kanya, sa huling beses kiniskis ko, ang aking pagkababae bago ko kinagat ang labi niya. Isang ungol na tila musika sa aking pandinig ang kumawala sa kanya. Bumaba ang halik niya sa aking panga, sa gilid ng aking mukha, pataas sa tenga na halos dilaan niya na ang buong mukha ko. I started sweating, hindi naman kami tumakbo pero nagsimula ng mamutil, ang pawis sa aking noo. Ganun din si William, nagsimula na rin siyang pawisan na mumula ang kanyang leeg hanggang sa mabalahibo niyang dibdib. Pawis na lalo lang gumagatong sa nag-aapoy na pagnanasa. Tangna! Ang sarap mo, langga, marahas niyang mura bago muling sakupin ang labi ko. Pinasok niya muli ang dila sa bibig ko. His tongue is expertly exploring inside my mouth, nalalasahan ko sa bibig niya na lalong nagpapainit sa aking katawan. I tilted my head, mouth partly opened, when his kisses trailed down to my neck, kissing the sensitive part just below my ear. Ang isang kamay niya ay nakaalalay sa likod ko habang ang isa naman ay malugod na humihimas sa aking dibdib, nilalaro ang aking utong. Pakiramdam ko nagsitayuan lahat ng balahibo sa katawan ko sa init na kiliting hatid ng bawat galaw niya. Napakislat ako nang maramdaman ko ang mainit niyang dila sa aking leeg. Bago pa ako muling makagalaw naramdaman ko na ang mahinang pagsipsip ng dila niya sa parteng yun ng leeg. I don't want him to mark me that side. My hair is short. Wala akong pwedeng itaban pati ayokong magsuot ng turtleneck sa kalagitnaan ng araw. Langga, no marks please, halos walang boses na gustong lumabas sa akin. Parang nagtunog daing pa nga ako nang sinabi ko yun. Hindi ko din naman kasi alam kung ayaw ko ba talaga o hindi dahil malakas din namang akong umuungol, pigil hininga habang sinisipsip niya ang parteng yun. Sa bawat pagsipsip niya katumbas noon ang pamamasa ng pagkababae ko. Nararamdaman ko na naman ang malagkit na likido na lumalabas doon. I'm a doctor by profession and we had discussed these things normally pero iba pala kapag ikaw mismo ang gumagawa.
Iba ang sarap, sarap na hindi ko maipaliwanag. Patuloy sa pagsipsip na may halong mahinang pagkagat si William sa leeg ko, ako naman ay napatingala sa kalalo siyang binibigayang laya. Matagal bago niya pinakawalan ang leeg ko, hindi ko pa man nakikita dama ko na ang marka ng labi niyang naiwan doon. Nakita ko pa ang katuwaan sa mga mata niyang tiningnan niya, ang parteng yun ng leeg ko sa kamatamis ng ngumiti. "There, I marked you again," he whispered. Hama ba ang nguso ko pero hindi ko kayang putulin ang kasiyahang nakikita ko sa mga mata niya. "He is still the possessive that I met years back. May lahi ka atang vampira, ang lakas mo kung makasipsip ah. Hindi ako magsasawang sipsipin ka langga, lalo na ang paborito kong." "Og. Shot it." Mabilis kong tinakpan ang bibig niya. Alam ko kasing kalokohan naman ang ay dudugtong niya doon. "Please stop marking me. I don't want to wear long shirt and turtleneck for goodness sake," sabi ko sabay nguso sa kanya. Mabilis niyang kinintalan ng halik ang aking labi. "I want to mark your body langga from here," sabay haplos sa leeg ko, "this booby to rose." Sabi niya sabay hima sa aking dibdib na may kasama pang pagpisil sa naninigas kong utong, "Until here," huling niyang hinawakan ang aking hiwa. Sa bawat haplos ng palad niya sa akin ay para naman akong sinabuyan ng apoy, nagsisimula na namang mag-init ang aking buong katawan. Kung pwede lang lahat ng parte mamarkahan ko para makita nilang akin ka, gagawin ko. So possessive this guy. Will mark what is mine, baby, call me territorial and possessive but I don't want to share my palangga with anybody else. I want you mine only." Muling bumaba ang halik niya sa aking mukha. He kissed the side of my lips saka lalo akong napakapit sa batok niya. I kissed him back and fight back the intensity of his kisses. Mas lalo niyang pang pinalalim ang halik. Muli na naman akong nalulunod sa makamundong pagnanasa na aming pinagsasaluhan ngayon. Hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. I was grinding seductively on top of him. Napaungol ako nang umakyat ang kamay, dalawang kamay niya sa bewang ko, ay nalalayan ako habang mabagal akong gumigiling sa naninigas niyang pagkalalaki. His lips left mine and I want to protest but before I could do that his mouth found its way to my breast and inserted my nipple inside it. Napel-iyad ako nang maramdaman ko ang paggalaw ng mainit niyang dila habang nilalaro ang utong ko. Hinahabol ko na ang aking hininga, para akong nanghihina. My toes curled with the drowning sensation of my hardened nips inside his mouth. I moaned and held his nape, pushing his face more in my breast, pero agad naputol ang daing ko nang bigla siyang lumayo sa akin. Kunot-noo akong tumingin sa kanya dahil bigla siyang huminto pero mabilis niya akong niyakap. Nagtataka akong yamakap din sa kanya. Marahang nilayo ang katawan niya sa akin. He was breathing so hard and panting as his dark eyes were staring me. Pero bago pa ako makapagsalita, marahan niya akong ainal-alayan pahiga sa ibabaw ng kama. "Last chance, langga," he said staring me darkly giving me time to back out. "After I remove this last cloth in my body you can't stop me anymore." Isang babala na sana magpapakaba sa akin pero sa halip lalo lang akong na-e-excite. It gives me different chills, looking at his sexy body in front of me, parang gusto ko na lang siyang hilahin para dumiretso na. I've not seen this part of him and it excites me more. Ilang ganyan na ba ang nakita ko? Hindi ko na mabilang dahil sa trabaho ko, pero iba ang sa kanya. Iba, dahil espesyal siya sa akin. Iba dahil siya ang nag-iisang lalaking mahal ko. "No one's stopping you, I'm ready." Paos ang boses kong sabi. Hindi ko alam kung saan ko ba kinuha ang lakas ng loob ko ngayon, ako pa ang mas agresibo sa aming dalawa. Bumaba ang mukha niya sa akin, mabilis niya akong kinintalan ng halik sa labi, bago siya bumaba sa kama. Diretso ang tingin niya sa akin, madilim ang mga mata saka puno ng pagnanasa. Tigil hininga ako nang dam ako ang kamay niya sa garter ng boxer shorts na suot niya. Nakipagsukatan din ako ang tingin sa kanya nang makita niyang buo na ang desisyon ko ay nagmamadali itong tanggalin, ang boxer saka basta na lang kung saan tinapon. Mula sa mukha niya bumaba ang tingin ko sa kanyang harapan. Napasinghap ako pagkakita sa alaga niya. Hindi ko pa napigilan ang sariling bumangon para siguraduhin kung hindi ba ako nagmamalik mata. Oh shit, hindi nga, kanya nga lahat yun. That explains his back at every time. Goodness.
Why does it have so big like that? I'm not looking his eyes but I can feel the intensity of his stares. My eyes never left his manhood. It is pinkish with a shining liquid on its tip. I have seen his bulge before but I never expected that he's this huge and long. Anong lahi ba meron siya, bakit ang haba-laki ng alaga niya? Not the average size for a Filipino. I shifted my gaze at his eyes saka nakita ko ang aliw sa mga mata habang nakatingin sa akin. Who would not be amused? Para akong natuklo sa aking nakita. Ano ngayon ka lang nakakita? Will it fit me? It suddenly slipped my mouth. Para akong hindi doktora sa naging tanong ko. Sumulyap pa ako sa aking gitna, iniisip kong kakasya ba sa makipot kong butas ang laki pati haba niya. Of course it will. Are you really a doctor? Para ganyan lang hindi mo alam. Kastigo ng utak ko. Can you blame me? How would I know? I never had experienced before. Malay ko ba, baka iba ang theory si actual. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Pagtingin ko sa mga mukha niya, pilyo siyang ngumiti sa akin. Kinindatan niya pa ako, nagmamalaking hinimas ang alaga niya na lalo lang tumigas. Nakaturo pa sa akin ngayon. Bakit parang buhay? Pwede pa ba akong mag-back out? Pero hanggang kailan? Baka malumutan na itong talaba ko pag nagkataon. I'm not getting any younger though. Same as him, matanda na rin ang lokong ta. Damn. He's gifted. My problem is how would it fit me? For sure it will hurt. I'll be gentle, lang ba? It will hurt a little but you can bite my shoulder and scratch my back. He said. Nabasa niya ata ang iniisip ko kaya nasabi niya yun kaya pinamulahan ako. Do I look like a perv now? Ako ata ang mas excited sa aming dalawa. But it's fine though, I'm not denying it. Excited naman talaga ako sa harvest time na ta. I've been dreaming of this day also. His manhood sprung in front of me, when he climbed up the bed and kneeled in front of me. Para itong may sariling buhay na nakaturo sa akin. Nakikita ko pa ang ugat na tila ba gumagalaw din. Pati ang katas na namamasa sa dulo nito. You can back out, langga, I'm not forcing you but before he could finish his words. I quickly hold his hardened manhood that is pointing on me. Kinulong ko ito sa palad ko naramdaman ko ang paninigas niya. It's hot and throbbing. Parang lalo pa itong nagalit ng bahagya kung ginalaw ang palad na nakabalot dito. I'm not backing out, baka ikaw ang hindi na kaya. Hamon ko sa kanya. Dumilim ang mga mata niyang nakatingin sa akin pero ngumisi lang ako sa kanya. You're old? Ilang taon ka na nga ba kuya? You're more than 30 right? 34, 30. But before I could finish my sentence, mabilis niyang nahawakan ang magkabilang hita ko sa pinulupot sa bewang niya. Are you challenging me, baby? Anong klaseng balibag ba ang gusto mo? Aniya saka naramdaman ko ang matigas na sandata niya sa aking entrada. I can still fight good in bed, we can do whatever positions you wanted. Missionary, doggy, butterfly, helicopter, name it and I'll gladly do it for you. Naramdaman ko ang pagkikiskis ng dulo niya sa entrada ko. I felt like I'm burning, sobrang init ng pakiramdam ko. Ang malapot na nilabas na pagkalakaki niya ay nagpapadula sa dulo ng kahabaan niya. I will not stop making love to you till you surrender. I will bring you to heaven and let you scream my name, craving and asking for more. His voice is raspy, nalalasing na ang mga mata ko. Gusto kong salubungin ang pagkalaki niya pero tinutudyo-tudyo niya lang ito. I want you inside me, langga, I asked pleading. Kagat ko ang pangibang labi, halos hindi ko na maidilat ang mga mata. I am soaking wet and throbbing. Basang-basa na ang pagkababae ko. Alam kong masasaktan ako pinasok niya ang kahabaan niya pero handa na ako. Hindi ko na kayang tagalan pa. My body is aching for more. My body wants him. Inside me. I am craving for him. Muli niyang kiniski sa akin, sinbukan kong igalaw ang balakang para salubungin ito pero mabilis niyang iniwas. Ugh. He's such a tease. I have one last question for you, he said and I noticed him reach for something pero wala na ang isip ko doon. Bahagya siyang lumayo sa akin, nakaluhod pa rin pero nilagyan niya ng unan ang pangupo ko.
Nakatutok pa rin ang alaga niya sa aking entrada sa kamarahin niya itong kinukuskus. Gusto ko nang siyang hilahin dahil nababaliw na ako sa kakaibang sensasyon na hatid nito sa akin. But, before I could utter a word, a cushion-cut diamond ring popped right before my eyes. Langga, the uttered under his breath. I gasped. My mouth opened in shock. My mind went blank. Suddenly I don't know what to say, walang salitang gustong lumabas sa aking bibig, hanggang sa naramdaman ko na lang na nanlalabo na ang aking paningin. Alam ko madami akong nagawang kamalian sa buhay. Marami akong mga maling desisyon kasama na doon ang minsang nasaktan kita, dahil sa mga masasakit na salita mula sa akin. Ilang taon kitang hinintay. Ngayong andito ka na hindi ko nahahayaang mawala ka pa sa akin. His eyes watered. Isa-isang nangilid ang luha sa maglabilang pisngi niya. Hindi ko na rin napigilan ang sariling maiyak habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang timing ko, pero sa totoo lang hindi ko rin alam kung kailan, saan paano kita tatanungin. Nawawala ako sa tamang pag-iisip kapag kaharap na kita Langga. May mahinang hikbi ang lumabas sa aking bibig, nanginginig ang labi ko sa pagpipigil na malyak ng malakas. Isn't it weird that in the middle of our love-making suddenly in an instant we are both crying, na ang sana mahihinang ungol mula sa amin ay napalitan ng mahihinang hikbi. I want to marry you, Langga. Please be my wife. I sobbed hard and nodded continuously. Of course I will marry him. He's the man I want to spend the rest of my life with. Please say it, baby. He said, and I saw the tears fall from his eyes, but they have tip of continue brushing in my entrance. Shit, my body is burning with so pleasure and I'm torn between saying yes to his proposal and asking him to come inside first. Yes, I moaned when he slowly thrust his. Say it, baby, he said and moved a little. The anticipation is killing me. I want to meet his thrust. I will marry you, Langga. I will be your wife, but please come inside. I whispered under my breath. He lowered his body and kissed me. Kasabay ng pagpasok ng singsing sa daliri ko, ay ang unti-unti ding pagpasok niya sa akin. Thank you, Langga. I love you. Pulong niya bago ko naramdaman ang unti-unting pagpasok ng pagkalalaki niya. Napakapit ako sa balikat, pakiramdam ko bumabaon ang kuko ko sa balat niya. Ang sakit ay unti-unti ko nang naramdaman. Parang may napupunit sa loob. He is thrusting gently and slowly, trying not to hurt me, but because of his size hindi ako pwedeng hindi masaktan. Pigil saka maingat ang bawat galaw niya. Hinahalikan niya ako sa mukha, sa leeg saka sa balikat para mawala sa sakit, pero imposibleng hindi ko iyon maramdaman. He is so big that every inch he's pushing inside, dama ko ang pagkapunit ng pagkababae ko. It hurts, naiiyak kong sabi. Isang mabilis sa kabiglaang ulos ang kanyang ginawa hanggang sa tuluyan na ngang naibaon ang buong kahabaan niya sa akin. Aray, I cried when he entered me fully. He groaned and stayed still, letting me adjust to his size. I'm sorry, baby, I have to make that to enter. Fully. Hinawakan niya pa ang bewang ko para hindi ako gumalaw. He's showering me kisses to distract me from the pain. I feel so full having him inside me. Dama ko ang init ang laki niya sa loob ko. Nang makasigurong nakapag-adjust na ako sa laki niya, dahan-dahan siyang gumalaw. I moaned when he started thrusting in and out. Mabagal saka puno ng pag-iingat. Hinahayaan akong damhin ang paglabas-masok ng kahabaan niya sa akin. William the First called his name. Yes, Langga. He groaned. Scream my name, baby. The room is soundproof. No one can hear us. The pleasure he's giving me was impossible to handle, but I wanted to have more. I can feel myself squeezing tighter around. His tongue started devouring inside my heart. Nakikipag-espadahan ako ng dila sa kanya. You're so tight, Langga, daing niya na para bang nahihirapan sa marahan sa kamabagal niyang paglabas